Magandang araw po sa inyo. Si Sir Jag na naman po ito. Kumusta naman po kayong lahat? Nakapagbakasyon na po ba kayo ngayong summer? Ngayon kung hindi pa, mas maganda siguro kung paplanuhin muna nating maigi ang magiging bakasyon natin para hindi tayo matulad sa nangyari sa letter sender natin for today. Pero bago natin simulan ng kwento, shoutout muna po sa ating mga solid listeners mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag pong kalimutang mag-like, share, subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating videos. Yun lamang po at heto na ang kwentong handog namin sa inyo ngayong araw. Talaga bang kailangan mong umalis pa, Eng? Kailangan mo ba talagang magpunta ng Maynila? Alam mo namang kailangan kita ngayon. Hindi ba pwedeng wag mo na lang akong iwan? O kaya, isama mo na lang ako pa, Eng. Magtanan na tayo. Ano? Carmela, ano ka ba? Hindi pwede ang gusto mo mangyari. Ang babata pa natin eh. 19 anyos pa lang ako. Anong ipapakain ko sa'yo doon? Hindi pa kita kayang buhayin. 18 naman na ako pa, Eng. Pwede na rin ako magtrabaho. Matutulungan kita. Baka naman ayaw mo na talaga sa akin dahil sa kumakalat na balita tungkol kay nanay. Akala ko ba sabi mo mahal mo ako pa, Eng? Carmela, hindi sa ganun. Hindi rin naman ako naniniwalang leader ng mga mangkukulam dito sa probinsya natin si Kapitana. Kailangan ko lang talagang umalis. Dahil kinukuha ako ni nanay sa Maynila. Gusto ko rin siyang makilala. Bata pa tayo, Carmela. Marami pang pwede mangyari sa atin sa panahon magkalayo tayong dalawa. Pwede ka pang makahanap ng iba. Hindi, ayoko pa, Eng. Ayoko ng iba. Ikaw lang ang gusto ko. Hihintayin kita pa, Eng. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal ang panahon ng lumipas. Ikaw ang bahala. Aalis na ako, Carmela. Baka abutin pa ako ng dilim sa daan. Sino na sa inyo ang nakaranas ng tinatawag na one-sided love? Para sa inyo ba, pag-ibig pa rin maituturing kung ipinipilit mo lang ang sarili mo sa isang taong hindi ka naman gusto? I-comment nyo naman ang thoughts nyo para mabasa ko kung sakaling mapili ng team ang aking kwento. Ako nga pala si Paeng, hindi ko totoong pangalan. 17 anyos lang ako nang una ako makaranas na magkaroon ng nobya. Tumagal ng 2 taon ang relasyon namin noon pero hindi ko masasabing seryoso na yon dahil mga bata pa naman kami na mga panahong yon. Pagkatapos noon, napadpad ako sa Maynila kung saan mas pinili ko na lang ituon ang lahat ng atensyon ko sa trabaho matapos ako makaranas ng pagmamaltrato sa bagong pamilya ng nanay ko na siya pa namang nagpaluwas sa akin sa syudad. Sa loob ng halos 1 dekada ay kayod kalabaw ang ginawa ko. Kaya wala na talaga akong panahon noon sa babae. Hanggang isang araw ay nakilala ko ang dalagang itago na lang natin sa pangalang Ayana. Salamat at pumunta ka pa, Eng. Kanina pa talaga ako naghihintay dito eh. Akala ko hindi mo na ako sisiputin. Sinabi ko naman sa'yo, pupunta ako eh. Medyo na-traffic lang sa may terminal at may inaasikaso akong napaka-importanting bagay. Kumain ka na ba? Umorder muna tayo bago tayo mag-usap. Ang totoo, wala akong ganang kumain pa, Eng. Tsaka hindi ko kayang sikmurain ang amoy ng mga pagkain ngayon eh. Medyo masama ang pakiramdam ko buong araw. Bakit? May sakit ka ba? Namumutla ka nga, ngayon ko lang napansin. May lagnat ka ba? Gusto mo bilhan kita ng gamot? Hindi. Hindi gamot ang kailangan ko pa, Eng. Ikaw ang kailangan ko. Kasi pa, Eng, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayana, pinapakaba mo naman ako eh. Tungkol saan ba to? Sabihin mo sa akin. Paeng, tungkol to sa atin. Yung nangyari sa atin nung 1 buwan. Nang nalasing tayo pagkatapos ng birthday ng kumpare mo. Teka, di ba napag-usapan na natin yun, Ayana? Nadala lang tayo pareho ng kalasingan noon. Nagsorry naman agad ako sa'yo kinabukasan ah. Akala ko ba kalilimutan na natin yon at itutuloy natin yung magandang pagkakaibigan natin. Habang nagsasalita si Ayana, napansin ko ang matinding panginginig ng mga kamay niya. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng lumang bag niya at hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ko ng mga sandaling yon.
Sa totoo lang, wala akong panahon para sa mga ganong usapan. Puno ng kaba ang dibdib ko dahil sa sarili kong problema. At ang gusto ko lang sana ay magpaalam ng maayos sa kanya. Kaibigan ko si Ayana. Nagkakilala kami dahil sa kaibigan kong si Robert na pinsan naman niya. Maayos naman ang relasyon namin kahit na aminado naman ako nung una ko pa lang siyang makita ay sobrang nagandahan na talaga ako sa kanya. Hindi ko nga lang pinormahan nun si Ayana dahil para sa akin na mga panahong yon ay sakit lang sa ulo ang mga babae. Sapat na sa akin noon na magkaibigan lang kami pero may hindi inaasahang nangyari sa pagitan namin. Isang gabing nalasing kami. Sobrang nakonsensya ako noon pero si Ayana na mismong nagsabi sa akin na gusto niyang kalimutan na lang namin ang tungkol doon. Kaya nga hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang nakipagkita sa akin isang gabi para lang muling pag-usapan ang tungkol doon. Ayana, sabihin mo na kung ano yun. Kailangan ko na rin umalis kaagad. Medyo nagmamadali talaga ako ngayon eh. Paeng, 2 linggo na akong delayed. Delayed? Anong ibig mo sabihin? Hindi pa ako dinadatnan, Paeng. Kaninang umaga duman ako sa butika. Bumili ako ng pregnancy test. 3 klase ang binili ko para makasiguro ako bago ako makipagkita sa iyo ngayon. Teka, huwag mo sabihin. Paeng, buntis ako. Nagbunga yung nangyari sa atin nung gabing yun. Hindi. Imposible yan, Ayana. Isang beses lang naman yun, di ba? Tsaka lasing na lasing tayo noon ah. Sigurado ka bang sa akin yan? Paeng, alam mong ikaw lang yung nakauna sa akin. Please, huwag mo naman akong insultuin ng ganyan. Nandito yung mga test kits sa loob ng bag ko. Gusto mo bang ilabas ko pa rito? Para makita mo mismo yung resulta? Pare-parehong 2 guhit ang lumabas doon, Paeng. Bukod doon, may mga nararamdaman na rin akong sintomas kaya sigurado akong may laman hanggang tiyan ko. Putragis naman oh. Bakit kailangan ngayon pa mangyari to? Buisit! Hindi ko napigilan ang sarili ko. Napahampas ako sa mesa. Kaya napatingin sa amin ang ilan sa mga kumakain sa karinderya kung nasaan kami ni Ayana noon. Gusto kong sumabog sa galit. Hindi kay Ayana, kundi sa sitwasyon. Sa isip-isip ko noon, bakit kung kailang gipit na gipit ako, tsaka padadagdag ang ganong klaseng mabigat na responsibilidad? Parang gumuho ang mundo ko nang marinig ko ang balita. Wala akong ipon, wala akong maayos na trabaho, at higit sa lahat, may mga taong naghahanap sa akin ng mga panahong yun para ikulong ako. Anong ibig mong sabihin na bakit ngayon pa? Tingin mo ba ginusto ko to, Paeng? Tingin mo ba nagpaplano akong mag-alagi ng bata habang napapakahirap din akong buhayin ang sarili ko dito sa Maynila sa kakarampot kong sweldo? Hinahan mo nga ang boses mo, Ayana. Nakatingin na sila sa atin oh. Nakakaya. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Hindi mo kasi alam kung anong matinding pinagdadaanan ko ngayon eh. Kailangan kong umalis dito sa Maynila. Balak ko nang umuwi sa probinsya namin. Teka, huwag mong sabihin may asawa ka na doon. Doon sa probinsya nyo, kaya ganyan ang reaksyon mo. Kaya ka ba uuwi? Kasi kung tutusin tayong 2 may gawa nito, Paeng. Kaya nagugulahan ako kung bakit parang galit na galit ka sa akin. Ano? Bakit naman nakarating sa ganyan ang utak mo, Ayana? Sa tagal ko na dito sa Maynila, naisip mo pa yan? 19 anyos lang ako nang lumuwas dito. Alam mo naman ang kwento ko, di ba? Akala ko pag-aaralin ako ng nanay ko. Kaya nagpunta ako dito. Pero mamaltratuhin lang pala ako ng bagong pamilya niya. Kaya eto, nauwi na lang ako sa pagta-tricycle. Paano ako magkakaasawa nun? Ano nga ang problema? Sabihin mo sa akin dahil baka mamaya gumagawa ka lang ng palusot para matakasan mo tong batang dinadala ko. Kapag iniwanan mo ako dito, hindi ko alam kung saan pupulutin, Paeng. Hinahanap na ako ng mga pulis, Ayana. Muntik na nila akong abutan sa terminal kaninang hapon. Pulis? Paeng, anong kalokohan to? May ginawa ka bang kasalanan? Bakit ka nila hahanapin? Nasangkot ako sa isang krimen, Ayana. Pero pangako, wala talaga akong kinalaman doon. Dadamay lang ako. Dahil napakatanga ko at masyado ako mapagtiwala. Kaya kailangan kong makaalis dito para magtago. Ayoko makulong, Ayana. Nakita ko ang biglang pagputla ni Ayana.
Kung nung una ay halos maiyak siya dahil sa galit at takot na baka hindi ko siya panagutan, bigla namang nabalot ng gulat at matinding pag-aalala ang mukha niya. Pabulong na lang ang pag-uusap naming dalawa habang pilit naming iniiwasan ang tingin ng mga tao sa paligid. Kailangan kong ipaliwanag ng mabilis ang lahat bago pa siya mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko pwedeng itago sa kanya ang totoo, lalo na at may inosenteng bata na kaming pinag-uusapan. Paano nangyari yun, Paeng? Namamasada ka lang naman ng tricycle araw-araw, di ba? Ano ba talaga nangyari? Kilala mo si Teban, hindi ba? Yung kasamaan ko sa Toda? Yung medyo may kalaki ng tiyan na laging naninigarilyo at laging umuutang sa'yo? Oo, yun nga ang gago. Nung nakarang gabi, lumapit siya sa akin. Umuulan ng malakas noon. Nakiusap siyang hiramin yung tricycle ko dahil kailangan niya raw isugod yung asawa niya sa ospital. Nahihirapan daw kasing huminga at inaatake ng hika. At saktong nasiraan siya ng makina. Naawa naman ako. Binigay ko kaagad ang susi nang hindi nag-iisip. O tapos, anong ginawa niya sa tricycle mo? Hindi pala asawa niya ang isinakay niya doon. Ginamit niya ang tricycle ko sa holdapan, Ayana. 4 silang sumakay. Inabangan nila yung tauhan ng isang hardware na magdideposito sana ng malaking pera sa bangko. Ano? Diyos ko, Paeng! Nanlaban yung empleyado, Ayana. Binaril nila sa dibdib at ang pinakamalala sa lahat, may witness na nakakita sa plate number ng tricycle ko. At yung mismong pangalan kong naka-imprenta sa gilid habang tumatakas sila. Pero hindi ikaw nagmamaneho. Nasaan na si Teban? Pwede mo naman siyang ituro sa otoridad, di ba? Pwede kang tumistigo at sabihin inirab lang niya ang sasakyan mo. Ang totoo, yun din ang unang naisip kong gawin nung malaman ko ang balita. Pero sa batas ng kalsada at sa malupit na sistema ng batas dito sa Pilipinas, madalas ay hindi sapat ang pagsasabi mo lang ng katotohanan para mapawalang sala ka. Hindi papaboran ng batas ang kagaya kong walang pinag-aralan. Ididiin lang nila ako. Kapag wala kang pera pambayad sa magaling na abogado at wala kang koneksyon, ikaw ang paboritong pambayad utang sa mga ganong kaso. Lalo na't bigla na lang naglahong parang bula ang totoong may sala. Wala na si Teban. Pagbalik ko sa terminal kinaumagahan, naiwan na lang yung tricycle ko sa isang madilim na eskinita. Walang susi at may mga bakas pa ng dugo sa upuan. Pinuntahan ko sa inuupahan niyang bahay. Wala na rin yung buong pamilya niya. Naghakutan ng mga gamit. Tinakasan din nila ako. Ibig sabihin, ikaw ang babalikan ng mga pulis? Ako ang nakapangalan sa prangkisa, Ayana. Ako ang rehistradong driver. Bago pa ako makalapit sa presinto para magpaliwanag ng panig ko, nalaman ko na lang sa kumpare ko na nagpadala na raw ng 2 patrol car sa apartment ko. Inalughog na nila yung kwarto ko. Kaya hindi na ako umuwi dahil siguradong dadamputin ako at bubugbugin hanggang sa umamin ako sa kasalanang hindi ko ginawa. Diyos ko, Paeng! Paano na tayo ngayon? Paano yung tinatala ko? Ano nang mangyayari sa atin? Kaya nga, nasabi ko kanina na bakit ngayon pa? Nagpaplano na sana ako umalis ng Maynila mamayang gabi papuntang probinsya namin. Magtatago muna ako hanggang sa lumamig ang kaso o hanggang sa mahuli si Teban at mapatunayan kung wala akong kinalaman sa ginawa nila. Tatakasan mo ako? Iiwan mo ako dito na ganitong sitwasyon? Habang nagtatago ka sa malayo? Maawa ka naman sa akin. Alam mo namang wala na rin ako mga magulang. Kapag lumaki ang tiyan ko, tatanggalin na rin ako sa trabaho ko sa pabrika. Saan ako pupulutin kasamang anak mo? Tumahimik ka nga muna, Ayana. Sinabi ko bang iiwan kita dito para mag-isa kang maghirap? Napasabunot ako sa sarili kong buhok. Gulong-gulo na ang utak ko ng mga oras na yon. Gusto ko nang umalis para hindi ako maabutan ng mga naghahanap sa akin. Pero hindi ko rin naman kayang iwan ng ganun-ganun na lang ang babaeng nagdadala ng sarili kong dugot laman. Biglang nag-flashback sa isip ko ang hirap na pinagdaanan ko noong bata pa ako. Lumaki akong walang amang kinikilala at gumagabay sa akin. Naranasan ko kung paano tratuhin na parang basahan ng ibang tao dahil anak lang ako sa labas. At pinangako ko sa sarili ko noon pa man na hinding-hindi ko ipaparanas ang ganong klaseng sumpa sa magiging anak ko. Hindi kita iiwan, Ayana. Hindi ko tatalikuran ang anak natin. Sasama ka sa akin mamayang gabi. Sasama? Saan? Sa probinsya kung saan ako lumaki. Liblib nga lang yun at masyadong malayo sa kabihasnan.
Pero sigurado akong ligtas tayo doon. Maalagaan ko kayo doon ang magiging anak natin. Pero Paeng, hindi ko kilala mga kamag-anak mo. Na hindi ko nga alam kung saang parte ng mapa yung probinsya niyo eh. Hindi ko alam kung matatanggap ba nila ako bilang asawa mo ng ganun-ganun na lang. Huwag kang mag-alala. Tatang ko na lang nandun. Matanda na rin siya at mahina. Kaya siguradong wala na rin siyang lakas para manermon. Matagal na kami nagpapalitan ng sulat at kinukumbinsi na rin niya akong mag-asawa. Isa pa, kailangan talaga nating umalis dito ngayon din. Bago pa may makakita sa akin sa paligid. Kilala ako sa lugar na to at may mga nakakaalam na lagi tayong magkasama. Baka ikaw pa ang balikan ng mga pulis kapag hindi nila ako nahanap. Sigurado ka ba dito, Paeng? Oo, Ayana. At para mapanatag ka, ipinapangako ko sa iyong pakakasalan kita. Ipapakilala kita sa buong baryo namin bilang asawa ko. Ano? Pakakasalan mo ako? Oo nga sabi. Pagdating natin sa amin, kakausapin ko kaagad ang tatang ko. Iahanda natin ang kasal pagkatapos mong manganak. O kahit ngayon pa lang, habang maliit pa ang tiyan mo, hindi pwedeng lumaki ang bata na walang buong pamilya. Hindi ko hahayaang tawagin siyang anak sa labas sa mga tao doon. Natigilan si Ayana. Nawala ang galit sa mga mata niya. Kahit ako ay nagulat sa sarili kong mga salita. Hindi ko napagandaan ang mga binitawan kong matitinding pangako, pero ng mga oras na yon, ramdam kong yun lang ang nag-iisang tamang gawin ko. Yun ang tinatawag nilang responsibilidad. Kahit ano pa mang mangyari, lalaki ako at paninindigan ko ang nagawa ko. Kahit pa nangangahulugan yun ng sapilitang pagbalik sa lugar na matagal ko nang tinakasan at kinalimutan. Ang baryo kung saan naiwan ang nakaraan kong hindi ko alam kung paano ko babalikan. Seryosong seryoso ako, Ayana. Ngayon, gusto kong magdesisyon ka ng mabilis. Uuwi ka ba sa boarding house mo para kunin ang mga kailangan mong gamit at sasama ka sa akin? O mas pipiliin mong maiwan dito sa Maynila? Siyempre, sasama ako sa iyo, Paeng. Wala rin naman akong ibang malalapitan at uuwian kung sakali. Saka naniniwala ako sa mga pangako mo. Mabuti naman. Tara na, umuwi ka na ngayon din. Huwag kang magdadala ng malaking maleta o mga kaung-kaung gamit para hindi ka mahalata. Para hindi ka paghinalaan at tumatakas. Simpleng backpack lang ang dalhin mo. Huwag ka rin magsasabi sa kahit sinong kaibigan mo. Naiintindihan ko. Paano pamasahin natin pa uwi? Malayo ba yon? Baka kulangin ang pera ko. Ako nang bahala sa pamasahe. May naitago akong konting naipon galing sa pamamasada bago pa nangyari tong gulong to. Sapat na to para makarating tayo doon ng ligtas at makapagsimula ng pakonti-konti. Habang naghahanap ako ng pagkakakitaan sa bukid. Ligtas ba talaga dun, Paeng? Hindi ba tayo masusundan ng mga pulis na naghahanap sa'yo kapag may nakapagsumbong sa'yo? Gaya ng sabi ko sa'yo kanina, liblib na liblib ang lugar namin. Sobrang layo sa kabihasnan at bihirang-bihira na may dayong umaabot doon ng hindi dumadaan sa masukal na biyahe. Walang signal ng cellphone sa loob mismo ng baryo namin at wala ni isang nakakaalam sa eksaktong lugar kung saan tayo magtatago. Ligtas tayo doon kaya huwag kang mag-isip ng masama. Sige, naiintindihan ko. Tiningnan ko si Ayana ng diretso sa mga mata at hinawakan ko ang malamig niyang mga kamay. Ramdam ko ang kaba at labis na takot niya sa sitwasyon namin. Pero nandun pa rin ang buong pagtitiwala niya sa akin sa kabila ng lahat ng gulo. Wala siyang ibang aasahan kundi ako. Inayos namin ang mga detalye ng plano at naghiwalay saglit para mabilis na kunin ang mga gamit niya. Habang ako naman ang nag-asikaso ng tiket namin pauwi. Wala pang isang oras ang lumipas, nagkita ulit kami sa madilim na bahagi ng kanto, malayo sa mga ilaw ng poste at mapanuring mga mata ng mga dumadaang sasakyan at kapitbahay. Ayana, eto na yung ticket natin. Dalian mo. Palis na yung nag-iisang bus na sasakyan natin papunta sa norte. Tara na. Buti naman nakabalik ka kaagad. Ang lamig na ng simoy ng hangin. Paeng, gaano ba kalaya ang biyahe natin pauwi sa inyo? Aabutin tayo ng 8 oras sa bus. Kung walang traffic. Tapos pagdating natin sa highway bukas, may sasakyan pa tayong tricycle papunta mismo sa baryo namin sa paanan ng bundok. Mahaba-habang biyahe ito at nakakapagod. Ang mabuti pa, matulog ka na lang muna para hindi ka masyadong mahirapan. Baka makasama pa kay baby. Sige. Salamat, Paeng.
Salamat kasi tinupad mong salita mo. At hindi mo kami iniwan ng baby natin sa Maynila. Tutuparin ko kung anong sinabi ko sa'yo, Ayana. Hindi ako sinungaling na tao. Tara na. Sumampa na tayo sa loob bago pa tayo maiwanan ng biyahe. Paeng, gising ka pa ba? Bakit, Ayana? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang palitan ng pwesto? Dito ka sa may bintana para hindi ka mahilo. Hindi na. Komportable naman ako dito sa tabi mo. Gusto ko lang sana magtanong. Tungkol din sa probinsya niyo na uuwian natin. Anong gusto mong malaman tungkol sa probinsya namin? Wala namang espesyal doon eh. Wala ka kasi masyadong kinikwento tungkol sa pamilya mo o sa itsura ng lugar niyo mula nang magkakilala tayo. Tahimik ba doon? Mababait ba yung mga tao doon? Mababait naman ang mga nandun. Si Tatang Ruben, istrikto lang yun minsan at medyo tahimik. Pero siguradong matutuwa yun kapag nalaman niya magkakaapo na siya sa akin. Sanay din yun sa napakasimpleng buhay, kaya hindi siya maghanap ng kung ano-ano sa'yo at hindi kanya pahirapan sa bahay. Paano yung iba mong malalayong kamag-anak o mga kapitbahay doon? Wala bang, alam mo na, chismosa o mga naninira doon na mga away sa akin dahil dayo lang ako. Sa baryo namin, halos magkakakilala ang lahat ng tao. May mga chismosa, oo. Tulad din na Nana Telma. Naiwan ko nga lang kung buhay pa. Pero bukod doon, tahimik naman sa amin. Huwag kang mag-alala, walang mananakit sa'yo doon at akong bahala sa'yo. Talaga? Ex-girlfriend. Wala ka bang ex-girlfriend doon na tataasan ako ng kilay kapag nalamang akong mapapangasawa mo? Alam mo kasi, uso sa mga pelikula yung ganun eh. Bigla na lang akong natigilan sa sinabi ni Ayana. Sumagi sa isip ko ang imahe ng isang dalaga. Pero mabilis ko yung inalis sa isip ko. Medyo nakalimutan ko na ang itsura ng nag-iisang naging ex-girlfriend ko. Pero medyo nakaramdam ako ng kaba nang matanong ni Ayana ang tungkol sa kanya. Siguro dahil sa naging takbo ng huling usapan namin noon bago ako lumuwas ng Maynila. Pero sa tagal ng panahong lumipas, sa isip-isip ko ng mga sandaling yon, siguro ay nakapag-asawa na rin naman siya ng iba. Bata pa naman kami nung magkaroon kami ng relasyon. Paeng, nakikinig ka ba sa akin? Oo. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Pasensya na, may bigla lang akong naisip. Nabanggit ko lang ng tungkol sa ex mo na tulala ka na dyan. Uy, ano ka ba? Ang bata-bata ko pa nung umalis ako sa amin, no? Kung may naging nobya man ako noon sa amin, malamang may asawa na yun ngayon. Ano ba kasi yung sinasabi mo? Ang sabi ko, matutulog na muna ako. Dahil medyo nahihilo ako sa amin ng aircon nitong bus. Pakigising na lang ako kapag malapit na tayo sa bababaan bukas sa madaling araw, ha? Sige. Ipikit mo na yung mga mata mo at ipahinga mo ang katawan mo. Ako nang bahalang magbantay sa mga gamit natin hanggang sa makarating tayo doon. Halika, umidig ka dito sa balikat ko. Pinanood ko kung paano dahan-dahang nakatulog si Ayana habang nakasandalang ulo niya sa balikat ko. Yakap-yakap niya ang backpack niyang naglalaman ng konting damit niya na para bang yun na lang ang natitirang ari-arian niya sa mundo. Sa pagkakataong yun, alam kong wala na akong ibang pwedeng gawin kundi ang maging matatag, matapang para sa kanya at sa magiging anak namin. Ngunit habang nakatingin ako sa labas ng bintana ng umaandar na bus at nakikita ang patuloy na pag-iiba ng paligid mula sa nagliliwanag na syudad papunta sa madilim, malungkot at tahimik na kalsada papunta sa probinsya, hindi ko mapigilan ang kabang namumuo sa dibdib ko. Isang matinding kaba na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling. Ayana, gising na. Paeng, Nandito na tayo sa probinsya namin. Halika na. nandito na ba tayo sa inyo? Wala pa. Sasakay pa tayo ng tricycle eh. Tara na. Huwag mong kalimutan ng jacket mo at medyo malamig ang daan papunta sa amin. Siguradong hapon na tayo makakarating doon dahil tanghali na rin eh. Grabe, ang layo pala talaga nitong sa inyo, no? Kaya nga, ngayon lang ulit ako umuwi dito eh. O siya, halika na. Ako na magdadala nitong bag. Hindi na, ako na. Baka makasama pa sa inyo ni baby. Alam mo,
Ngayon ko lang nalaman, gentleman ka naman pala, no? Akala ko kasi suplado ka lang talaga eh. Sira. Tara na nga at baka gabihin pa tayo. Pagkababa namin ng bus, sumalubong kaagad sa amin ang malamig at preskong hangin ng probinsya. Ibang-iba yun sa pamilyar na amoy ng usok, basura at ingay ng Maynila na nakasanayan namin ni Ayana. Tiningnan ko ang paligid habang unti-unting sumisikat ang araw. Halos walang pinagbago ang kanto kung saan ako huling sumakay ng bus. Maraming taon na ang nakakalipas. Nakita ko ang isang maliit na paradahan ng mga lumang tricycle sa di kalayuan. Wala nang masyadong pasahero dahil tanghaling tapat na noon. Lumapit kami sa pinakaunang tricycle na nakaparada para makaiwas sa matagal na paghihintay. Doon pa lang nag-umpisa ang tunay na biyahe papasok sa liblib at tahimik naming baryo. Habang umaandar ang sinasakyan namin at unti-unting pumapasok sa makitid na kalsadang napapaligiran ng matataas na puno at madidilim na kakahuyan, napansin ko ang panginginig ni Ayana. Mahigpit siyang nakakapit sa braso ko na parang may kung anong bumabagabag sa kanya na hindi niya masabi-sabi habang pinagmamasdan niya ang labas. Ayana? Oh, may problema ba? Paeng, bakit parang nakakatakot naman ang daan papunta sa inyo? Walang mga nakatuyong bahay. Puro natataas ang puno lang ng balete at kawayan. Ang tahimik mo masyado. Ganyan talaga dito, Ayana. Liblib kasi itong parte ng gubat. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na rin tayo makarating sa unang hilera ng mga kabahayan sa amin. Doon lang yung banda sa unahan. Paglampas ng sapa. Sigurado ka ba? Kasi kanina pa ako kinikilabutan dito eh. Paeng, parang may nakatingin sa atin mula sa mga puno habang dumadaan tayo eh. Guni-guni mo lang yun, Ayana. Pagod at puwet ka lang sa biyahe. Ipahinga mo muna yan. Ilang minuto na lang, malapit na tayo kina Tatang Ruben. Gusto kong pagaanin ang loob ni Ayana para mawala ang kaba niya. Pero sa totoo lang, kahit ako ay nakaramdam rin noon ng biglang panlalamig. Habang dumadaan kami sa lumang kalsada papasok sa baryo namin, na itago na lang natin sa pangalang Baryo Isidro. Habang papalapit kami sa sentro ng baryo, unti-unti nang nagbabago ang tanawin. Ang madidilim na puno ng balete ay napalitan ng mga pamilyar na bakuran na may mga tanim na gumamela at santan. Sa kabila ng kaba ko dahil sa mga pulis na tinatakasan ko sa Maynila, may bahagi ng puso ko na gumaan nang makita ko ang mga lumang daanang tinakbuhan ko noong bata pa ako. Nakatingin lang si Ayana sa labas, na para bang inaaral ang bawat bahay na nadadaanan namin. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang pamilyar na tarangkahang gawa sa kawayan at lumang alambre matapos akong pumara. Manong, dito na lang po kami sa tapat. Maraming salamat ho. Paeng, ito na ba yung bahay niyo? Ang laki naman pala ng bakuran niyo dito. Oo, Ayana. Ito na nga yun. Halika na. Tulungan na kita sa mga gamit mo. Grabe. Maganda naman pala dito sa inyo, Paeng eh. Nakakatakot lang yung dinaanan natin pero bawing-bawi rin dahil sa ganda at aliwalas itong baryo niyo. Sabi ko naman sa'yo eh. Wala ka kasing bilib sa akin. Pagkaalis ng tricycle, naiwan kaming nakatayo ni Ayana sa harap ng bakuran. Hindi ko pa man nabubuksan ang gate, may isang matandang lalaki na ang lumabas mula sa pinto ng lumang bahay na bato. Nakasando lang ito at may hawak na tasa ng kape. Napahinto siya nang makita kami. Si Tatang Ruben. Siya ang tumayong ama at aking ina noong iwan ako ng nanay ko para magtrabaho sa Maynila. Siya ang ama ng tatay ko na maagang kinuha ng tadhana, kaya sa kanya na umikot ang mundo ko noon. Peg? Apo? Ikaw ba yan? Tatang, kumusta po kayo? Pasensya na po, biglaan ang uwi namin dito sa atin. Ay, Diyos ko, bata ka. Akala ko ay sulat na lang tayo mag-uusap habang buhay. Halika dito, pumasok kayo. Ay, sino ito kasama mo?
Napakagandang dalaga nito ah. Tatang, si Ayana po. Naisipan po namin magbakasyon muna dito dahil gusto ko po sana kang ipakilala sa kanya bago sana kami magdesisyon sa mga susunod naming plano sa buhay. Magbakasyon? Masaktong-sakto ang dating nyo. Halika, Ayana. Pasok ka sa loob. Pasensya ka na at medyo makalat ang bahay. Alam nyo na, matanda na ako. Hirap nang kumilos mag-isa. Salamat po, Tatang. Ang ganda po dito sa inyo. Napaka-presko ng hangin. Nakakapanibago po kumpara sa ingin ng Manila. Ganun ba? Hindi maganda kung nagustuhan mo agad dito, Iya. Masusulit ninyo ang bakasyon nyo dito. Inakay kami ni Tatang Ruben papasok sa loob. Ramdam ko ang higpit na hawak ni Tatang sa balikat ko na para bang sinisigurado kung totoo bang nandoon na nga ako. Pero sa likod ng masayang pagtanggap niya, napansin ko ang bahagyang panginginig ng mga kamay niya habang inilalapag ang kape sa mesa nang makapasok kami. Hindi ko alam kung dahil lang ba ito sa katandaan o may iba siyang nararamdaman. Pagpasok namin sa sala, pinaupo kami ni Tatang sa lumang sofa naming gawa sa Nara. Tatang, pasensya na po kung hindi kami nakapagsabi agad. Medyo madalian lang din po kasi ang naging pag-alis namin sa syudad. Dahil sa, binigyan ko kasi si Ayana ng bakasyon sa pinagtatrabaho niyang pabrika. Sayang naman kung hindi namin susulitin. Ayos lang, Apo. Ang mahalaga ay narito na kayo. Pero Paeng, sigurado ka bang bakasyon lang ang ipinunta nyo rito? Parang may iba akong nababasa sa mga mata nyo. Ho? Diyos ko, Paeng. Mukhang ang lakas yata ng radar nitong tatang mo eh. Ano Tatang? Ang totoo po niyan, hindi lang po basta kaibigan si Ayana. Kaya ko po siya inuwi dito dahil gusto ko pong malaman niyo na siya ang babaeng pakakasalan ko. Siya po ang magiging asawa ko. Asawa? Pero teka pa, paano si... Aray! Ayana? Aray! Paeng, ang tiyan ko biglang kumiron. Ayana? Biglang napahawak si Ayana sa kanyang tiyan at namutla. Naputo lang sasabihin ni Tatang. Mabilis akong lumapit kay Ayana at inalalayan siya. Nakita ko ang biglang pagbabago ng timpla ng mukha ni Tatang Ruben. Mula sa pagiging masaya, biglang gumuhit ang matinding kaba at pag-aalala sa kanyang mga mata. Tila may kung anong malalim na iniisip ang matanda na hindi niya agad masabi. Ayana, okay ka lang ba? Sobrang sakit ba? Medyo humihilab lang, Paeng. Baka dahil lang sa tagal ng biyahe natin sa tricycle kanina. Medyo malubak kasing daan eh. Paeng, magtapat ka nga sa akin niyo. Bakit kayo biglang umuwi dito at nagmamadaling magpakasal? Umamin ka. Nagdadalang tao ba itong si Ayana? Opo, Tatang. Buntis po si Ayana. Kaya po kami narito ay dahil gusto kong dito muna kami habang di pa siya nanganganak. Diyos ko. Sabi ko na nga ba't may mabigat kayong dala? Hindi mo ba lang naisip ang maring mangyari pagbalik mo dito, Paeng? Anong ibig niyo sabihin, Tatang? Ligtas naman kami dito, di ba? Mababait naman ang mga tao dito. Hindi naman ang mga tao dito ang inaalala ko, Apo. Huwag na muna natin pag-usapan yan ngayon. Ang mabuti pa, pumasok na muna kayo sa kwarto mo, Paeng. Magpahinga muna kayo at halatang pagod na pagod kayo sa biyahe. Sige ho. Halika na, Ayana. Hindi ko naintindihan ang sinabi ni Tatang pero pinili ko na lang na huwag nang magtanong dahil mas kailangan ni Ayana ang pahinga. Binuhat ko ang mga bagahe namin at inakay si Ayana patungo sa lumang kwarto ko. Ang kwartong ito ay nasa dulo ng bahay, malapit sa isang malaking bintanang nakaharap sa kakawian. Dito muna tayo, Ayana. Pasensya ka na sa amoy, ha? Medyo amoy alikabok na dahil matagal na sigurong hindi nabubuksan to ni Tatang. Ayos lang, Paeng. Ano ka ba? Ang mahalaga, makahiga ako ng maayos. Medyo kumakalma na rin tong tiyan ko. Mukhang napagod nga lang si baby kanina sa biyahe. Gusto mo bang ikuha kita na mainom o anong gusto mo?
Tubig, gatas. Grabe. Napakamaalaga naman pala talaga ng future tatay mo, anak ko. Ang swerte natin sa kanya, di ba? Biglang nag-init ang pakiramdam ng mukha ko nang umakto si Ayanang kinakausap niya ang anak naming nasa loob pa ng kanyang sinapupunan. Nakaramdam din ako na parabang hinaplos ng banayad ang loob ng dibdib ko, kasabay ng parabang paglipad ng maraming paru-paro sa aking sikmura. Para itago ang hiya ko, umiwas ako ng tingin kay Ayana. Inilapag ko ang gamit ko sa gilid ng kama bago ako muling humarap sa kanya para sana tulungan siyang makahiga. Pero bago ko pa maasikaso si Ayana, minahagip ang paningin ko sa gilid ng bintana ng kwarto. Isang maitim na figura ang tila mabilis na dumaan sa harap mismo ng bintana. Napahinto ako. Ang bilis nun, parang humarurot na hangin. Agad akong lumapit sa bintana at sumipat sa labas para tingnan kung sino yun. Teka, ano kaya yun? Paeng, bakit? May nakita ka ba? Para may duman sa bintana eh. Dumaan. Wala naman akong napansin ha. Meron. Sandali lang ah. Hinawi ko ng bahagya ang puting lace curtain na bahagyang nakaharang sa bintana. Sumungaw pa ako sa labas at nagpalingalinga sa paligid pero wala naman akong nakitang tao. Ang nakita ko lang ay isang babaeng nakaputi na naglalakad palayo, malapit na sa mga puno ng kawayang dinaanan din namin. Pero imposible namang siya yung dumaan kani-kanina lang. Ang distansya ng babaeng yun mula sa bahay ni Tatang ay nasa 20 metros na. Wala pang 2 segundo ang nakalipas mula nang may nakita akong dumaan sa bintana. Imposibleng ang babaeng yun ang dumaan sa harap ko dahil walang normal na tao ang makakarating sa pwestong yun ng ganon kabilis. Peg, isara mo ang bintana dyan. Tatang, nakakagulat naman ho kayo. Basta't isara mo yung bintana iyo. Bilisan mo. Tatang, may problema ho ba? Wala naman. Talagang nag-iingat lang ako. Nagulat ako sa sigaw ni Tatang Ruben mula sa pinto ng kwarto. Hingal na hingal siya at tila takot na takot. Mabilis siyang lumapit sa pwesto ko at siya na mismo ang humablot sa hawakan ng bintana para isara ito ng pagkadiin-diin. Pagkatapos ay agad din niyang ibinaba ang mga kurtina. Tatang, bakit po? May nakita lang po kasi akong babae sa labas. Baka isa sa mga kapitbahay natin. Wala ng kapitbahay na naglalakad sa labas ng mga ganitong oras pa eh. Malapit na ang dapit hapon. Masama sa buntes ang naabutan sa bahay na bukas pa ang mga bintana kapag nag-aagaw ng dilim at liwanag sa labas. Maraming mapaglaro sa labas na hindi natin nakikita. Sus, si Tatang naman, akala ko kung ano na eh. Gaya ng sabi ko, nag-iingat lang ako iyo. Mapamahiin pa lang Tatang mo, Paeng. Ganon talaga dito sa baryo namin, Ayana. Hayaan mo na. Baka nag-aalala lang talaga si Tatang para sa'yo at kay baby. Mukha nga. Sinunod na lang namin si Tatang at hinayaan siyang ilak ang lahat ng bintana sa buong bahay. Pero habang nakahiga kami ni Ayana, hindi mawala sa isip ko ang figurang iyon sa bintana. At ang itsura ng babaeng naglalakad palayo. Kahit malayo na siya, parang pamilyar sa akin ang tindig niya. Parang may kung anong bahagi ng nakaraan ko ang biglang kumatok sa isip ko. Isang nakaraang pilit ko nang kinalimutan noong umalis ako sa Barrio Isidro. 10 taon na ang nakakaraan. Paeng, gising ka na pala. Kanina ka pa ba nakatayo dyan sa tabi ng bintana? Ayana, gising ka na rin pala. Oo, maaga kong nagising eh. Naninibago kasi ako dito sa probinsya. Ang tagal ko rin kasing nawala dito. Oh, kumusta ang tulog mo? Sumasakit pa bang tiyan mo? Hindi na. Maayos naman ang naging tulog ko. Malamig kasing hangin eh, kaya dire-diretso yung tulog ko hanggang umaga.
Ang sarap pala talaga ng simoy ng hangin dito sa inyo, no? Nakakahinga ka ng maluwag. Walang halong usok ng mga sasakyan. Sabi ko naman sa'yo eh. Iba talaga ang hangin dito sa Barrio Isidro. Oh, halika na. Bumangon ka na dyan. Naghihintay na si Tatang Ruben sa labas. Kanina pa yata siya nagluto ng almusal natin eh. Amoy na amoy ko na yung pinirito niyang daing at sinangag eh. Nako, nakakaya naman kay Tatang Ruben. Sana ginising mo ako ng mas maaga para nakatulong man lang ako sa paghahanda ng pagkain sa kusina. Baka isipin niya ang tamad-tamad naman na mapapangasawa mo. Walang araw ko pa naman dito, ganyan agad ang ipapakita ko. Sus! Huwag mo nang alalahanin yon. Alam naman ni Tatang na buntis ka. At pagod na pagod sa mahabang biyahe natin sa bus at tricycle kahapon. At saka sanay na yun sa mga gawaing bahay dahil mag-isa lang siya dito ng mahabang panahon. Halika na nga sa kusina. Sige, susunod na ako. Aayusin ko lang tong higaan natin at itutupi ko lang tong kumot para naman hindi nakakaya kapag sumilip si Tatang dito sa kwarto mamaya. Wag na, Ayana. Ako na magtutupi niyan mamaya pagkatapos natin kumain. Tara na sa labas, gutom na yung si baby. Mamaya mag-alburuto pa yan sa loob ng tiyan mo. Sige ka. Sira ka talaga. Sige na nga. Namiss ko rin kumain ng tunay na probinsya breakfast eh. May itlog na maalat ba at saka kamatis? Medyo natatakam kasi ako dun eh. Nagsisimula ka na yata maglihi ah. Sigurado may stock niyan si Tatang. Maghahanda ako. Paglabas namin ng kwarto ni Ayana, sumalubong kaagad sa amin ang amoy ng masarap na almusal na inihanda ni Tatang Ruben. Sa totoo lang, kahit ako ay nakaramdam ng matinding ginhawa nang makita kong umaga na at sikat na ang araw. Medyo nabawasan ang bigat na nararamdaman ko kagabi dahil sa nakita kong anino sa bintana at ang mga sinabi ni Tatang. Pinili ko na lang isipin na baka nga pagod lang ako sa biyahe. Ang mahalaga ngayon ay ligtas kami ni Ayana, malayo sa mga problema ko sa Maynila. Umupo kami sa lumang hapagkainan na yari sa kahoy, kung saan nakalatag na ang mga paborito kong pagkain noong bata pa ako. Oh, gising na pala kayong dalawa. Sakto at kahango ko lang nitong huling isda sa kawali. Maupo na kayo dito at mainit-init pa ang sinagat. Ayan na iya, kumuha ka na lang ng kumuha dyan ha. Huwag kang mahiya sa akin. Bahay niyo na rin to. Maraming salamat po, Tatang. Nakakahiya nga po at kayo pang nagluto ng almusal natin. Hindi kasi ako ginising nitong si Paing eh. Ay nako, huwag mo nang isipin yan iya. Masaya nga ako at may ipinagluluto na ulit ako dito sa bahay. Napakatagal ding panahon na ako lang mag-isa ang kumakain sa mesang ito. Kaya sulitin ko na habang naandito pa kayo. Oh, subukan mo itong daing. Galing pa ito sa kabilang bayan. Ang mga talaga ng luto niyo, Tatang. Wala pa rin kupas. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Ganito rin yung hinahain niyo bago ako pumasok sa eskwelahan. Tapos may bawon pa akong nilagang itlog na isusuksok niyo sa bag ko. Kinukwento ko nga dito kay Ayana palagi kung gaano kasaya ang kabataan ko dito sa atin. Alam mo pa marami na rin nagbago dito sa Barrio Isidro. Simula nang umalis ka, hindi na ganong kasigla ang paligid tulad ng nakagisnan mo. Maraming mga pamilya ang lumuwas din sa syudad para maghanap ng magandang buhay. Ganun po ba? Pero marami pa naman pwedeng pasyalan dito, Tatang, di ba? Gusto ko kasi sanang ipasyal si Ayana mamaya sa paligid para makita niya kung gaano kaganda dito sa atin. Pwede naman po siguro kaming maglakad-lakad mamaya sa labas, di ba? Pwede naman. Kaya lang, huwag na kayong lalayo pa. Diyan lang kayo sa may sentro, kung saan maraming bahay. Huwag kayong pupunta sa gawing ilog at sa mga kakahuyan sa likod ng baryo. Bakit naman po, Tatang? May mga masasamang tao po ba doon? Akala ko po ba tahimik at ligtas dito sa inyo? Wala namang masamang tao, iha. Gusto ko lang na makasiguro. Lalo na at nagdadalang tao ka. Sabi nga ng mga matatanda dito, mas lapitin kung ano-anong disgrasya o mga nakatagong elemento ang mga babaeng nagbubuntis. Kaya mas mabuti nang nag-iingat tayo. Huwag kayong pupunta sa mga lugar na hindi masyadong dinadaanan ng tao. Opo, Tatang. Naintindihan po namin. Hindi po kami lalayo. O sige, basta huwag din kayong magpapagabi sa labas.
bago sumapit ang alas 5 ng hapon, ay dapat na andito na kayo sa loob ng bahay. Naintindihan niyo ba ako? Opo. Huwag kayong mag-alala, Tatang. Saglit lang po kami. Ramdam ko ang pagiging seryoso sa boses ni Tatang Ruben habang sinasabi niya yon. May kung anong bigat sa mga salita niya na hindi ko lubos na maunawaan. Pero mas pinili ko na lang na huwag nang usasain yun para hindi na mag-alala pa si Ayana. Nang matapos kaming kumain, nagpaalam na kami kay Tatang para lumabas. Gusto ko lang talagang maglakad-lakad muna para mabawasan ang mga iniisip ko at para na rin makasagap ng sariwang hangin si Ayana. Habang naglalakad kami sa makipot na kalsada ng baryo, napapangiti ako sa tuwing makikita ko ang mga pamilyar na bahay at puno na dati kong tinatambayan noong musmus pa lang ako. Ang sarap namang maglakad dito, Paeng. Busog na busog kasi ako sa mga niluto ng tatang mo eh. Pakiramdam ko pang 2 tao yung kinain ko kanina. Sabi ko naman sa'yo masarap pagluto si Tatang. Nung bata ako, palagi kong ipinagmamalaki sa mga kalaro ko yung mga baon kong pagkain. Teka, tingnan mo yung malaking puno ng mangga doon sa unahan. Nakikita mo ba? Oo, yung may parang lumang gulong na nakasabit na ginawang duyan. Bakit? Anong meron dyan sa puno na yan? Diyan ako palaging nahuhulog nung bata pa ako. Kapag tanghali at tulog ang mga matatanda, tumatakas kami ng mga kalaro ko para umakyat dyan at manguha ng hilaw na mangga. Madalas pa nga akong pingutin ni Tatang Ruben Pao dahil puro dumi yung damit ko. Makulit ka pala talaga nung bata ka, no? Alam mo, hindi ko lubos maisip na ikaw yung batang makulit na tinutukoy mo. Lalo na't napakaseryoso mo nang nakilala kita sa Maynila. Siyempre. Kailangan magbago kapag nasa syudad na. Kailangan matutong magbanat ng buto at magseryoso sa buhay. Pero kapag nandito ako sa Barrio Isidro, bumabalik sa akin yung mga alaala na wala akong ibang iniisip kundi ang maglaro at maging masaya. Sana balang araw, kapag lumaki nitong anak natin, maranasan din niya yung mga ganyang simpleng kaligayahan. Ibang-iba kasi ang pagpapalaki ng bata sa Maynila eh. Kaya nga, dito ko muna naisipang dalhin ka para malayo tayo sa ingay at gulo ng syudad. At least dito, payapa ang lahat. Makakahinga ka ng maayos at walang masyadong iniisip na problema. Halika, lumiko tayo dito sa kanto. Baka nandun yung lumang tindahan ni Aling Helen. Ibibili kita ng merienda. Sige pa, sakto. Parang gusto ko ng matamis na biskwit o kaya candy. Parang bumilis ang panunaw ko sa paglalakad natin eh. Takaw talaga nito Oh, ayun. Nakikita ko na yung tindahan. At mukhang may mga nagkukwentuhan na agad sa tapat Sina Aling Helen yata yun at saka si Nana Telma. Akalain mong boy pa pala ang matandang yun? Mamaya, magpakabait ka sa kanila. Kilalang mabibilis sumagap ng balita ang mga yan dito sa baryo. Naku, Paeng. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Baka sungitan nila ako dahil dayo ako. Hindi yan. Mababait ang mga yan. Medyo madadaldal lang talaga kaya huwag kang mabibigla kapag kung ano-ano ang itanong sa'yo. Sakyan mo na lang ang mga kwento nila para magustuhan ka agad nila. Sila kasi yung parang mga nanay-nanayan ko na rin dito sa labas kapag wala si Tatang Ruben. Oo, sige. Tara, lapitan natin sila. Habang papalapit kami sa maliit na sari-sari store, kitang-kita ko na ang mabilis na pagsiko ni Nana Telma kay Aling Helen na abala noon sa pagwawalis ng kanyang harapan. Pareho silang napahinto sa ginagawa at nanlalaki ang mga matang napatitig sa amin ni Ayana na parang nakakita ng mga artista. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil kahit ilang taon na ang lumipas, ganun pa rin ang reaksyon ng mga taga-baryo sa mga umuuwing galing Maynila. Alam ko nang uulanin kami ng kaliwat ka ng tanong paglapit namin. Oy, Dantelma, tingnan mo nga yung naglalakad dun sa kanto. Hindi ba't apo ni Ruben yun? Si Paeng? Yung umalis papuntang Maynila 1 dekada nang nakalipas? Aba, ayun nga no. Paeng! Hoy, ang batang iray, abay binatang-binata na. Kailan ka pa umuwi dito sa baryo? Ang laki ng pinagbago mo Gumanda ang tindig mo at mukhang nakakaluwag-luwag ka na sa buhay. Nana Telma, Aling Helen, kayo po pala. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Kapon lang po kami dumating dito. Mano po, saktong nag-aagaw ng dilim at liwanag nung dumating kami.
Kaya hindi na rin kami nakalabas para bumati sa mga kapitbahay. Dumiretso na po agad kami sa pagpapahinga. Ay nako, okay lang yon. Naiintindihan namin. Siyempre pagod kayo sa biyahe at ang layo-layo ng pinanggalingan nyo. Teka nga muna. Sino naman tong napakagandang dalagang kasama mo, Paeng? Aba, hindi ka man lang nagkwento sa tatang Ruben mo na may nobya ka na palang parang modelo sa ganda. Ah, kaya talaga Aling Helen eh. Mapagbiro pa rin kayo hanggang ngayon. Ah, si Ayana po pala. Tobya ko. Galing din po siya sa Maynila. Ayana, si Nana Telma tsaka si Aling Helen. Sila yung tinutukoy kong mga matagal na naming kapitbahay dito sa baryo. Magandang umaga po sa inyo, Nana Thelma, Aling Helen. Kinagagala ko po kayong makilala ng personal. Ay, ang ganda-ganda mo namang bata ka. Mukhang pino at hindi sanay sa hirap. Ano bang pinakain sa'yo nitong si Paeng at sumama ka dito sa liblib na aming baryo? Ay nako, biro lang ha. Mabait yung batang yan. Kahit minsan ay may pagkapilyo nung nag-aaral pa. Nana Telma naman eh. Unang pagkikita pa lang, binubuking niyo naman agad ako kay Ayana eh. Baka maniwala po ito at iwan ako bigla dito. Pabayaan niyo na nga ho yung mga kalukuhan ko nung araw. Nagbago na po ako ngayon. Seryoso na po ako sa buhay. Abay, dapat lang na magseryoso ka na. Lalo na't mukhang malapit ng lumaki ang pamilya ninyo. Paano niyo po? Ay, alam mo kasi, Ayana, hindi pwedeng maitago yung pagbubuntis mo sa mga mata ko. Ako lang ang kumadrona dito sa baryo namin, kaya eksperto ako pagdating sa mga buntis. Ilang buwan na ba yan, Iha? Ah, ganun po ba? Kayo na pong nauna nakapansin nito. Kasi hindi pa naman po halata sa tiyan ko eh. 1 buwan pa lang po ito eh. Kaya lang medyo maselan daw pong pagbubuntis ko dahil panganay. Kaya nga po kami umuwi dito ni Paeng para sana makapagpahinga muna ako sa trabaho ko sa pabrika. Pabrika? Naku, nakakapagod nga yun. Lalo na sa kalagayan mo. Mabuti na lang at naisipan nitong si Paeng na iuwi ka rito. Tahimik dito at presko ang hangin. Maganda para sa paglilihi at sa mismong bata. Lalaki ba o babae ang hinala nyo? Hindi pa po namin alam eh. Masyado po kasing maaga para malaman. Pero gusto ko po sana lalaki maging panganay namin. Ay naku, Paeng. Kailan magkasal ninyo kung ganon? Kailangan ay maayos ang lahat bago pa lumabas ang bata. Ah, pinag-uusapan na po namin yan ni Ayana. Siguro po sa mga susunod na buwan. Ayusin na namin ang mga papeles para sa isang simpleng sibil na kasal. Doon sa munisipyo, ayaw din po namin ang marengang selebrasyon. Basta legal lang po ang pagsasama namin. Ay, tama yun. Ang importante ay may basbas at nagmamahalan kayong dalawa. Nakoy, mabuti naman at nakapag-asawa ka ng matino at normal na babae doon sa Maynila. Ano, Paeng? Swerte mo talaga at nakahanap ka ng katulad ni Ayana. Isipin mo na lang kung nagkatuluyan kayo nung... Ay, kabayo! Paeng, ano yun? Bakit biglang nagliparan yung mga uwak? Kakagulat naman. Ay, naku po. Nang Telma, tingnan mo yung dumaan. Ay, Paeng, sige na. May nakasalang pa pala akong sinaing sa bahay. Baka matuyo at masunog yung kaldero ko. Aalis na muna ako. Ay, ako rin, Paeng. Teka. Nakalimutan ko palang patayin yung apoy sa kala namin. Sige na, Paeng. Mauna na kami at may gagawin pa pala kaming mahalaga. Isasara ko na muna itong tindahan ko. Teka, ano po pang nangyari? Walang ano-ano'y biglang kumaripas ng takbo sina Aling Helen at Nanay Telma pabalik sa kanilang mga bahay. Para silang nakakita ng multo sa sobrang pamumutla ng mga mukha nila. Naiwang kaming nagtataka ni Ayana na ngayon ay napahigpit ang kapit sa braso ko dahil sa takot sa biglaang paglipad ng mga uwak. Nang lumingon ako sa direksyon na tinitingnan ni na Aling Helen kanina, nakita ko ang isang babaeng naglalakad sa gilid namin. Nakasuot siya ng isang mahabang bestidang itim. May nakapatong na maitim ding belo sa kanyang ulo na medyo tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Paglingon niya sa akin, halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Kilalang kilala ko ang mga matang yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Paeng, ikaw ba yan? Akala ko namamalikmata lang ako kanina nung narinig ko ang boses mo. Ikaw pala talaga yan. Kailan ka pa bumalik dito sa Barrio Isidro? Carmela, ikaw pala yan?
Oo, ako nga to. Kahapon lang kami dumating dito galing Maynila. Ang tagal nating hindi nakita, no? May 10 taon na rin yata. 10 taon. Oo, ang tagal na nga. Pero parang kahapon lang ang lahat. Hindi ko akalaing magkikita tayo agad ngayon. Maliit lang naman ang baryo natin kaya imposibleng hindi tayo mag-cruise ng landas. Masaya ako makita kang muli, Paeng. Kumusta ka naman? Ayos naman, Carmela. Ikaw naman, kumusta ka na rin? Ako? Ganun pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagbabago, Paeng. Kung ano ang iniwan mo noon, ganun pa rin ako ngayon. Paeng, sino ba siya? Bakit ganyan siya makatitig sa akin? Medyo nakakatakot siya. Huwag kang matakot, Ayana. Carmela, nga pala, bago ko makalimutan, gusto ko sanang ipakilala sa'yo si Ayana. Siya ang kasama kong umuwi dito. Siya ang magiging asawa ko. Asawa? Ganun ba? Napakagandang balita niyan, Paeng. Bagay na bagay kayo. Binabati ko kayo ng lubos. Salamat Carmela, di ba? Kinagagala kita makilala. Matagal na po ba kayo magkakilala ni Paeng? Matagal na, Ayana. Sobrang dami naming pinagsamahan ni Paeng nung mga bata pa kami. Maraming mga pangako. Maraming mga alaalang hindi basta-basta nabubura ng panahon. Yun nga lang, mukhang hindi na yata matutupad ang mga yun ngayon. Carmela, tapos na yun. Iba na ang buhay ko ngayon at alam kong iba na rin ang sayo. Mas mabuti sigurong... Paumanhin, Paeng. Ayana, kailangan ko nang umalis at may mga dapat pa akong tapusin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mag-iingat kayo. Lalo ka na, Ayana. Sige, Carmela. Mag-iingat ka rin. Nagmamadaling tumalikod si Carmela at naglakad palayo kasabay ng paghampas ng malamig na hangin. Tanging ang pag-alon ng kanyang itim na belo at bestida ang naiwan sa paningin ko habang unti-unti siyang lumalayo patungo sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Ramdam ko ang panginginig sa mga kamay ni Ayana na nakakapit pa rin sa braso ko. Gusto ko siyang pakalmahin pero sa totoo lang, kahit ako ay hindi malaman kung ano ang iisipin. Ang pagbabalik ko dito sa Barrio Isidro ay para takasan ang problema ko sa Maynila. Pero hindi ko inaasahang sasalubungin ako ng nakaraang matagal ko nang ibinaon sa limot. At base sa lamig ng titig ni Carmela kay Ayana noon, alam kong hindi magiging madali ang bakasyon namin sa probinsya. May kakaibang kaba ang unti-unting bumabalot sa dibdib ko, lalo na nang unti-unti ay bumalik sa alaala ko ang tungkol sa kumakalat na tsismis noon tungkol sa pamilyang pinanggalingan ni Carmela. Paeng, pwede ba tayo mag-usap sandali? Oo naman. Ano ba yon? Ang seryoso mo naman yata. Ayos ka lang ba? Sumasakit na naman ba yung tiyan mo? Hindi, okay lang ako. Gusto ko lang kasing itanong ng diretsahan. Sino ba talaga yung babae kanina, Paeng? Yung Carmela. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kababata ko siya. Kababata lang ba talaga? Iba kasi yung tingin niya sa akin eh. Parang gusto niya akong tunawin sa kinatatayuan ko kanina. Tapos ikaw parang kang nakakita ng multo nung nagkaharap kayong dalawa. Sige na nga. Sasabihin ko na sa'yo. Ang totoo kasi, naging kami ni Carmela dati. Bago ako umalis papuntang Maynila, siya yung huling naging nobya ko dito sa probinsya. Sabi ko na nga ba eh. May nakaraan nga kayo. Kaya pala ganun na lang siya kung makatitig sa akin kanina. Nakaramdam siguro siya ng selos at siguro baka pati ikaw. Nakaramdam ng panghihinayang. Ayana, ano ka pa? Matagal na yun. 1 dekada lang nakalipas. Wala na yun sa akin. Bata pa kami noon at iba na ang buhay ko ngayon. Wala na nga ba talaga? Paeng nag-aalala lang kasi ako eh. Baka kaya mo lang naman gustong magpunta dito. Ay para may rason kang makita ulit siya. Kasi di ba napilitan ka lang naman talagang panindigan ako dahil nabuntis mo ako. Nang hindi sinasadya. Ay, ano ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Bakit mo naman naisip yan? Huwag kang mag-imbento ng mga ganyang kwento sa isip mo. Ano ka ba?
Totoo naman eh. Di ba? Hindi naman naging tayo bago may mangyari sa atin eh. Nagkaayaan lang tayo, nalasing, tapos eto na. Nagbunga. Pakakasalan mo lang naman ako dahil sa responsibilidad mo sa magiging anak natin. Pero ngayon nandito na ulit yung totoong mahal mo. Baka iwan mo na lang kami ni baby. Ayana, huwag kang mag-isip ng ganyan. Nakakasama yan sa bata. Hindi kita pababayaan at lalong hindi ako napilitan lang. Pero, Gusto kita, Ayana. Matagal na, bago pa man may nangyari sa atin. alam matagal na. Huwag mo nga akong binibola pa eh. Sinasabi mo lang yan para pagaanin ng loob ko. Para hindi ako ma-stress sa kalagayan ko. Ay, ang kulit. Totoo nga ang sinasabi ko. Akala mo ba lalapitan kita nung gabing yun kung wala akong gusto sa'yo? Ayana, maniwala ka sa akin. Ganun ang mga lalaki. Kahit gaano pa kami kalasing kung ayaw namin sa babae, kahit magubad pa yun sa harap namin, wala yung magiging epekto. Sus! Walang mangyayari. Weh, Kung wala akong attraction at pagtingin sa'yo, hindi mabubuo yung anak natin. Nakita ko ang bigla ang pagpula ng mga pisngi ni Ayana matapos kong sabihin yon. Sandali siyang natahimik na para bang pinoproseso pa niya ang bigat at sinseridad ng mga binitawan kong salita. Unti-unti kong hinawakan ang magkabila niyang kamay, idinampi yun sa pisngi ko at tinitigan siya ng diretsyo sa mga mata. Gusto kong iparamdam sa kanya na totoo ang bawat salitang sinabi ko. Oo, naging padalos-dalos kami noon sa paggawa ng desisyon. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na akong totoong nararamdaman para sa kanya. Inilapit ko ang sarili ko kay Ayana at niyakap ko siya ng mahigpit. Ipinaramdam ang init ng pagmamahal na matagal ko na ring tinatago. Naramdaman ko rin ang mabilis na pagyakap niya pabalik at doon ay parang nawala ang lahat ng bigat, kaba at pagdududa sa pagitan namin. Ngumiti siya sa akin ng matamis nang maghiwalay kami sa yakap. Isang ngiting nagsasabing na panatag na ang kanyang kalooban at nagtitiwala siya sa akin. Akala ko ay magiging tuloy-tuloy na ang maayos at payapa naming araw. Pero ang tahimik naming sandali ay biglang binasag ng isang nakakakilabot na ingay mula sa labas. ano yun? Paeng, yung mga awak na naman oh. Bakit napakarami yata nila ngayon dyan sa labas? Dito ka lang sa kama, Ayana. Titingnan ko saglit sa bintana kung anong meron. Mag-iingat ka. Baka bigla kang tukay ng mga yan eh. Ang lalaki pa naman ng mga tuka ng mga awak dito sa inyo. Diyos ko naman. Hindi yan. Itataboy ko lang. Sasara ko na rin tong bintana at baka makapasok pa ang mga yan dito. Sige, bilisan mo lang ah. Pagbukas ko ng bintana, mabilis na nagliparang palayo ang napakaraming uwak na nakadapo sa bubungan at sa matandang puno ng santol sa gilid ng bahay ni Tatang Ruben. Halos mag-unahan sila sa pag-ere na para bang may kung anong malaking presensya ang biglang nagtaboy sa kanila. Palingalinga ako sa buong paligid, umaasang makikita ko kung ano ang dahilan ng matinding pagkakagulo nila. At doon, sa dulo ng kalsada malapit sa masukal na kakahuyan, nakita ko ang isang pamilyar na bulto ng tao. Isang babaeng nakasuot ng mahaba at itim na bestida at may itim na belo. Si Carmela. Naglalakad siya palayo ng mabilis. Pero alam kong nanggaling siya mismo sa ilalim ng bintana ng kwarto namin dahil kitang-kita ng dalawang mata ko ang sariwang mga bakas ng sapatos niya sa basang lupang diniligan kanina ni Tatang sa tapat mismo ng aming bintana. Mabilis na gumapang ang matinding kaba at pag-aalala sa dibdib ko. Pabalagbag kong sinara ang bintana at mariing nilakyon. Paeng, ano nangyari? Bakit mo naman ibinagsak yung bintana ng ganyang kalakas? Mutik na ako atakihin sa puso. Wala yun, Ayana. Pasensya ka na. Ang lakas kasi bigla ng hangin sa labas. Mutik na akong pasukan ng alikabok sa mata, kaya isinara ko na agad para hindi pumasok sa kwarto natin. Ganun ba? Sabi ko naman kasi sa'yo bumalik ka na rito eh. Ayan tuloy, muntik ka pang mapuwi. Sige, magpahinga na muna tayo. Uso rito ang siesta kapag ganitong tanghaling tapat.
Si Tatang, malamang, doon nag-siesta yun sa bukid. Mamaya na siguro, hindi naman ako inaantok eh. Pwede bang kwentuhan mo muna ako para makatulog ako? Tungkol naman sana ang gusto mong pag-usapan natin. Tungkol dito sa bari nyo. Bakit parang ang daming pamahiin dito? Kahapon si Tatang Ruben, pinasara agad ang mga bitana. Kanina naman, nanudliparan yung mga uwak. Takot na takot sina Aling Helen. Bakit ganun sila makareact? Sanayan lang kasi yan dito sa probinsya, Yana. Lalo na sa mga liblib na baryo tulad nito. Mas naniniwala ang mga tao sa pamahiin at mga kwentong bayan kaysa sa siyensya. Huwag mo na lang masyadong intindihin yun. Humiga na si Ayana sa tabi ko. Pumikit at kalaunan ay nakatulog na ng mahimbing. Pero ako, hindi ako makatulog kahit anong pilit ko. Nakatitig lang ako sa kisame habang ramdam ko ang napakabilis at malakas na pintig ng puso ko. Pilit kong inaalala ang mga tiyak na dahilan kung bakit nagpasya akong umalis ng biglaan sa Barrio Isidro. 10 taon na ang nakakaraan. At kung bakit hiniwalayan ko si Carmela ng walang sapat na paliwanag. Hindi ko kayang sabihin kay Ayana ang totoo noon dahil alam kong lalo lang siyang matatakot at baka makaapekto yun sa pinagbubuntis niya. Bago kasi ako umalis noon, may kumalat na matinding usap-usapan sa buong baryo tungkol kay Kapitana Corazon. Ang dating kapitan ng baryo na walang iba kundi ang mismong ina ni Carmela. May mga nagpapatunay raw na nakita nila ito na sumasamba sa kung ano-anong uri ng nakakatakot na manika at rebulto habang bumubulong ng mga orasyon. Isa raw itong napakalakas na magkukulam at higit sa lahat, nag-aalaga raw ito ng mga aswang na siyang naghahasik ng lagim sa mga karatig baryo namin. Hindi ko alam kung totoo ang mga bali-balitang yun noon. Pero nang mag-umpisang mamatay ng sunod-sunod ang mga alagang hayop sa baryo namin at may mga buntis na bigla na lang nakukunan ng walang malinaw na medikal na dahilan, napilitang bumaba sa pwesto ang ina ni Carmela dahil sa matinding galit at pananakot ng mga taong bayan. Tuluyan silang initsipwera at iniwasan ng buong baryo. Hindi ko na nalaman kung ano pa ang mga sumunod na nangyari sa pamilya nila dahil bago pa lumala ang lahat at bago pa ako madamay sa gulo, lumuwas na ako ng Maynila. Bukod sa nanay ko, ay isa talaga yon sa dahilan kung bakit ako umalis. Pero ngayong nakita kong naglalakad ulit si Carmela sa labas ng bintana namin matapos ang nakakagimbal na pagkikita namin kanina lang, parang unti-unting nakukumpirma sa isip ko na baka nga may malaking katotohanan ang mga chismis ng mga tao noon. Gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na chismis lang ang lahat ng yon, na walang aswang o mangkukulam sa baryo namin. Pero lahat ng pag-aalinlangan kong yon ay unti-unting nabura at napalitan ng kilabot sa mga sumunod na linggo ng pananatili namin sa Barrio Isidro. Doon na kasi nag-umpisa ang mga sunod-sunod na paggagambala na kahit kailan ay hindi ko inaasahang mararanasan ng babaeng mapapangasawa ko. Paeng, gumising ka, parang awa mo na. Ayana, bakit? Madaling araw pa. Paeng, pakinggan mo mabuti. May naririnig ka ba? May kumakaluskos sa bubong natin. Kaluskos? Baka mga pusa lang yun ni Tatang Robin na naghahabulan. Naghaharutan lang yung mga yun sa taas. Matulog ka na ulit at huwag mo nang pansinin yan. Hindi, Paeng. Pakinggan mo kasi na maayos. Hindi yan pusa. Masyadong mabigat yung mga yabag para sa isang hayop na maliit. Ay, Parang may malaking tao nag-alakad sa bubungan natin. ano? Paeng, maniwala ka sa akin. Kanina pa yan bago pa kita ginising. Ha? Kanina pa pabalik-balik sa tapat ng kisame ng kwarto natin. Natatakot ako baka kung anong gawin yan sa atin. Huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Dito ka lang sa kama, huwag kang aalis ha. Susubukan kong silipin doon sa bintana kung may anino ako makikita mula sa liwanag ng buwan. Huwag na, Paeng. Hayaan mo na lang siyang umalis ng kusa. Huwag mo akong iwan dito sa kama, parang awa mo na. Natatakot ako mag-isa rito.
Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan at ang paghigpit ng hawak ni Ayana sa braso ko nang magpatuloy ang kaluskos. Maging ako ay tinayuan ng balahibo nang marinig ko ng napakalinaw ang tunog mula sa itaas ng kisame namin. Tama nga si Ayana. Hindi yun simpleng pusa lang. Ang nakakakilabot na tunog ng mga kaluskos ay parang malalaki at matatalim na kuko na dahan-dahang humahagod sa kalawangin naming yero. Mabagal yon at parang pilit na sinusuri kung saan siya madaling makakapasok. Dinig na dinig din namin ang mabibigat niyang yabag. Mabilis kong inabot at hinugot ang itak na nakasuksok sa ilalim ng kama na siya namang pinahanda sa akin ni Tatang Ruben bago pa man kami matulog noong mga nakaraang araw. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa direksyon ng tunog, handang makipagpatayan para sa mag-ina ko. Ayana, magtaklog ka ng kumot ngayon din. Dito ka na lang muna sandali. Ano? Paeng, please huwag ka lalayo. Natatakot ako para sa baby natin. Huwag kang maingay. Baka lalo tayong pag-initan ng kung ano mang nandyan sa taas. Baka kung anong gawin niyan sa atin, Paeng. Hindi ako papayag na saktan niya kayo. Akong bahala sa inyo ni baby. Hoy! Sino yan? Anong ginagawa mo dyan sa taas namin, ha? Subukan mong pumasok dito at papatayin kita. Paeng, baka lalo siya magalit. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa buong paligid matapos kong sumigaw. Walang sagot, walang gumalaw, at bigla na lang nawala ang mga matatalim na kaluskos sa yero. Pero ilang segundo lang ang lumipas, sumunod ang isang napakalakas na kalabog na para bang tumalon ng kung anumang nakadapa roon mula sa bubungan namin, papunta sa sanga ng malalaking puno ng mangga sa labas ng bahay. Mabilis akong pumunta sa bintana. Dahan-dahang hinawi ang kortina para silipin ang paligid sa labas, mula sa maliit lang na siwang sa bandang bisagra. Umaasang maaabutan ko pa ang kung anumang nilalang na yon. Halos mapigtas ang hininga ko at tumayo ang lahat ng balahibo ko sa batok nang makita ko ang pamilyar na itim na figura na mabilis na tumatakbo palayo at mabilis na pumasok sa malalaking talahi patungo sa gubat. Isang babaeng nakasuot ng itim na bestida. May suot din itong mahabang belo na inililipad ng hangin habang tumatakas siya. Muling nag-alab ang matinding galit at takot sa puso ko. Sinusundan ba talaga kami ni Carmela? Siya ba ang aswang na nasa bubong namin? Bakit niya kami ginugulo at anong kailangan niya sa anak at asawa ko? Akala ko ba mangkukulam sila ng nanay niya? Naguguluhan na ako ng mga panahong yon, pero wala pa rin akong magawa. Hindi ako basta-basta pwedeng kumilos nang wala akong matibay na ebidensya, kaya nanahimik muna ako. Tatang, ako na po. Tulungan ko na ho kayo magwalis ng bakuran. Wala rin naman po kasi akong ginagawa sa loob ng bahay eh. Nangangawit na nga po ang likod ko, kauupo. Naku, huwag na iya. Baka mapagod ka pa. Sumababa ang pakiramdam mo. Umupo ka na lang dyan sa papag sa ilalim ng puno at magpahangin. Nasaan ba yung si Paeng at wala dito? Nagpaalam po kaninang pupunta saglit sa palengke sa bayan. Ibibili raw po niya ako ng manggang kalabaw at bagoong. Ewan ko ba, bigla ko pong hinanap yung asim ng mangga ngayong tanghali eh. Ay, abay, talagang ganyan kapag naglilihi. Naghahanap ng kung ano-ano ang panlasa. O sige, dito ka lang ha. Kukunin ko lang sa likod bahay yung malaking pandakot para mailigpit ko na itong mga tuyong dahong naipong ko dito. Sige po, Tatang. Hintayin ko po kayo rito sa papag. Hindi po ako alis dito. Saglit na saglit lang ako. Huwag kang aalis dyan sa pwesto mo, ha? Opo, Tatang. Tatang? Ang bilis niyo naman po yata nakabalik. Walang sumagot sa tanong ni Ayana. Ipinagpatuloy lang ng magiging asawa ko ang kanyang masayang pag-ugoy sa sarili habang nakaupo sa kawayang papag sa harap ng bahay. Tiwala na si Tatang Ruben yung naririnig niyang papalapit.
Akala niya ay ang matanda lang ang nasa likuran niya dahil malinaw na nakarinig siya ng pagtapak sa mga tuyong dahon na parabang papalapit sa kanya. Pero nang lumipas ang ilang segundo na walang nagsasalita o sumasagot, unti-unting lumingon si Ayana sa likod niya. Doon niya nakita ang isang babaeng nakasuot ng maruming itim na bestida at may nakapatong na pamilyar na itim na belos sa ulo. Nakatayo ito ng tuwid at hindi kalayuan sa kanya sa mismong hangganan ng bakuran at ng masukal na kakahuyan sa likod ng lote namin. Hindi makita ng malinaw ni Ayana ang mukha nito dahil natatakpan ng belo, pero nakaramdam siya ng kakaibang panginginig ng tuhod nang tumitig ito sa kanya. Bigla ay amoy na amoy ni Ayana ang matapang na samyo ng lupang basa at malansang dugo na tila bulok na karne na parabang nanggagaling mismo sa babaeng nakatayo sa harap niya. Carmela? Ikaw ba yan? Bakit hindi ka nagsasalita? Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka nandito sa bakuran nang walang pasabi? Wala pa dito si Paeng, namalengke pa siya. Ano bang problema mo? Bakit mo tinuturong tiyan ko? Ang tiyan ko. Ayana! Sinong kausap mo dyan, Iha? Tatang! Tatang si Carmela po. Nandito sa bakuran natin. Nakatitig po sa tiyan ko. Asan? Wala namang tao rito, Hindi po sa... Nasaan na siya? Nawala po siya bigla, Tatang. Kanina lang po nandito, nakatayo siya dito eh. Anong nangyayari dito, Ayana? Tatang! Agad na napatakbo ng mabilis si Tatang Ruben palapit kay Ayana nang makita niya itong nanginginig, putlang-putla at mariing hawak-hawak ang kanyang tiyan. Nang eksaktong pagdating ko naman mula sa palengke, yun din ang bumungad sa akin. Kaya nabitawan ko ang mga pinamili kong mangga at mabilis na niyakap si Ayana. Umiiyak siya ng malakas at halos mawalan ng hininga sa sobrang takot. Utal-utal niya pang kinukwento sa amin ni Tatang Ruben nang nakita niya ang malansang amoy at kung paanong walang awang itinuro ng babaeng nakaitim ang tiyan niya na parabang pinagmamasda ng magiging anak ko. Nang marinig ko ulit ang pangalang Carmela, parang pumitik ng malakas ang ugat sa sentido ko at halos magdilim ang paningin ko sa galit. Hindi na ito pwede. Pinalampas ko ang una at pangalawang beses pero hindi na ngayon. Kung aswang o magkukulam man talaga ang pamilya ni na Carmela, hindi ako kailanman makakapayag na ang walang kamuang-muang kong pamilya ang gawin nilang susunod na biktima. Kailangan ko na siyang kumprontahin bago pa tuluyang mahuli ang lahat. Ayana, inumin mo tong mainit na gatas para mawala ang panginginig mo. Paeng, natatakot talaga ako. Hindi ko hayang makalapit yun sa inyo kahit kailan. Ako mismo ang harap sa kanya. Pupuntahan ko si Carmela sa mismong bahay nila at tatanungin ko kung anong kailangan niya sa atin. Paeng, huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Hindi ka pa sigurado kung siya nga ang nakita ng nobya mo kanina. Si Ayana na mismo ang nagsabing hindi niya ganong nakita ang mukha dahil natatakpan ng belo. Kaya nga mas kailangan ko siyang harapin ngayon din, Tatang. Nakita ko rin siya nung isang gabi. Yung malakas na kaluskos sa bubong natin. Nakita ko siyang tumatakbo palayo papunta sa gubat ng nakabistida. Siya yung aswang. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin yun, Paeng? Bakit naman nilihim mo sa akin yun? Ayana, ayoko lang na mas lalo kang matakot at magpanik. Akala ko kasi nung una, gusto lang niya manggulo. Aminado naman akong nasaktan ko siya nang iwan ko siya noon. Pero ngayon, iba na ang kutob ko. Iba na ang motibo niya. Huwag mong sabihin tuluyan ka nang naniniwala sa usap-usapan o tungkol sa ina ni Carmela. Na sila'y mga inapo ng aswang at mangkukulam na kumakain ng tao. Wala na akong ibang maisip na paliwanag, Tatang. Kung kaya niyang maglaw na parang bula sa harap ni Ayana, at kung inaamoy-amoy niya yung dugo ng magiging anak ko, anong klaseng tao yun? Isa siyang halimaw. Matinding kaba at takot ang nakapaskil sa mukha naming tatlo habang nasa loob kami ng sala. Walang nakaimik matapos kong bitawan ang mabibigat na salitang yon, kahit si Tatang.
Siguro ay maging siya man ay may hinala na rin. Pero ayaw niya lang magbintang ng walang pruweba dahil mahirap patunayan ang mga ganoong bagay. Pero para sa akin, malinaw na malinaw ang lahat. Si Carmela ang nag-iisang dahilan ng lahat ng kababalaghang yun sa paligid namin. Ang huling pagtitig niya ng masama kay Ayana noong unang beses kaming magkita sa tindahan, ang sadyang pamamalagi niya sa labas ng bintana namin kung kailan nagkumpulan ng mga itim na uwak, ang matatalim na kaluskos sa bubungan namin sa madaling araw, at ngayon, ang direktang paglapit at pagturo niya sa tiyan ng asawa ko. Lahat ng iyon ay sapat ng patunay sa akin para buong pusong paniwalaang si Carmela ang kalaban. Isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng dati kong inosenteng nobya na ngayon ay tahimik na nag-iipon ng lakas para makuha at makain ang sanggol sa sinapupunan ni Ayana. Carmela, lumabas ka dyan! Alam kong nandiyan ka sa loob. Lumabas ka at harapin mo ako! Paeng, anong ginagawa mo rito sa bahay ko ng ganitong oras? Gabi na masyado para mambulaho ka dito. Huwag ka na magkaila, Carmela. Alam ko na ang lahat ng ginagawa mo sa pamilya ko. Kaya huwag ka na magpanggap pa na inosente. Ano bang sinasabi mo? Teka nga muna, nasan si Ayana? Bakit mo siya iniwan ng mag-isa sa bahay niya ng ganitong oras? Huwag mo na siyang isali dito. Ikaw ang ipinunta ko rito at ikaw ang kailangan kong tapusin bago mo pa kami maunahan. Wala kang alam, Paeng. Nagkakamali ka ng akala. Kailanman ay hindi ako naging kalaban niyo. Anong hindi kalaban? Nakita ko mismo ng dalawang mata ko. Ang pag-aligid mo sa bintana namin, pati ang pananakot mo sa asawa ko. Wala na tayong oras para magtalo, Paeng. Kailangan na nating bumalik agad sa inyo ngayon din dahil nasa malaking panganib si Ayana. Ha? Anong... Sumunod ka sa akin pauwi sa inyo. Kung gusto mo pang abutan ng buhay ang mag-ina mo. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod kay Carmela noon sa kabila ng matinding galit at pagtataka ko. Mabilis na tumakbo si Carmela palabas ng bakuran nila patungo sa direksyon ng bahay namin. Hindi ko maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Pero ang kaba sa dibdib ko ay dumoble nang marinig ko ang pangalan ni Ayana. Madilim ang buong paligid at tanging ang liwanag ng bilog na buwan ang nagsisilbing gabay namin sa pagtakbo pabalik. Nang malapit na kami sa bahay ni Tatang Ruben, halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Sa ibabaw ng kalawangin naming bubong, may nakita akong dalawang figura ng mga tao. Hubot-hubad sila, nakadapa na parang mga butiki, at may mahahaba at matatalim na kuko na pilit binabakbak ang yero ng kwarto namin. Nakakakilabot ang mga ungol na lumalabas sa kanilang mga bibig. Agad kong hinugot ang itak sa tagiliran ko, handang pumatay para lang mailigtas ang mag-ina ko na alam kong takot na sa loob ng kwarto noon. Ayana! Tatang! Nasaan kayo? Paeng! Huh? Diyos ko, nandito kami sa loob ng kwarto. Huwag kayo lalapit. Andiyan sila sa itaas natin. Oh, Diyos ko! Ano ang mga yan? Bakit may mga nakadapa sa bubong natin? Diyan ka lang sa likod, Paeng. Huwag kang susulong at ako nangharap sa mga halimaw na yan. Carmela, kaya mo ba sila? Dalawa sila, baka patayin ka nila. Matagal na kami magkakalaban ng mga yan. Hindi nila ako basta-basta mapapabagsak sa gabing ito. Paeng, tulungan niyo kami. Pilit nilang binabakbak ang yero ng bubungan natin at nakapasok ng isang kamay ng aswang. Huwag kayong matakot. Tatapusin ko ng kasamaang ito ngayon din. Mabilis na dumukot si Carmela ng isang maliit na bote mula sa bulsa ng kanyang palda. Binuksan niya ito at walang pag-aalinlangang isinaboy ang laman nitong langis patungo sa itaas ng bubungan. Kasabay noon ay bumikas siya ng mga salitang hindi ko maintindihan na tila isang orasyon. Pagtapo ng langis sa mga hubot-hubad na halimaw, umusok ang kanilang mga balat na parang sinunog ng matapang na asido. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging tili ng mga aswang sa buong paligid. Halos nabasag ang tenga ko sa sobrang talim ng boses nila habang nagkukumahog silang tumalon pababa mula sa bubong at nagtatakbo papasok sa madilim na kakahuyan palayo sa amin.
naiwan akong tulala at nanginginig ang buong kalamnan. Hindi ko mailarawan ang halo-halong emosyong nararamdaman ko. Agad akong pumasok sa loob ng bahay kasunod si Carmela para siguraduhin walang nangyaring masama kina Ayana at Tatang Ruben na nakasiksik sa isang sulok ng kwarto. Ayos lang ba ang pakiramdam mo, Ayana? Wala bang nasugatan sa inyo ni Tatang? Ligtas kami, Paeng. Pero anong mga yon? Mga aswang ba talaga mga pilit na umatake sa atin dito sa baryo? Carmela? Ikaw ba ang nagtaboy sa mga halimaw na yon sa bubong namin? Paano mong nagawa yon? Opo, Tatang Ruben. Matagal na ho akong nakahanda para labanan ng mga aswang na yan. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Bakit mo kami tinulungan? Akala ko ba ikaw ang aswang na umaaligid sa asawa ko? Kailanman na hindi naging aswang ang pamilya ko, Paeng. Yun ang maling akala ng buong baryo natin simula pa noon. Pero nakita kita sa bakuran namin nung isang araw. Pare-pareho ng itim na bisida at belong suot mo ngayon. Ang suot ng umaaligid sa akin. Ginagaya nila ang anyo ko para akong pagbintangan ninyo. At para mailigaw nila kayo sa tunay na kalaban nyo. Ramdam ko ang pagbagsak ng sarili kong konsensya matapos kong marinig ang lahat ng iyon mula kay Carmela. Matagal akong natahimik at pilit pinoproseso ang bawat salita niya. Kung hindi siya ang mga halimaw at kalaban, ibig sabihin ay napakalaking kasalanan ang ginawa naming pag-akusa sa kanilang mag-ina noon. Lalo na ako, na basta na lang iniwan si Carmela dahil naniwala ako sa mga walang basehang chismis ng mga tao sa paligid. Tiningnan ko si Carmela at nakita ko sa kanyang mga mata ang matinding pagod. Hindi pagod sa pagtakbo, kundi pagod sa mahabang panahon ng pagtitiis at pagprotekta sa mga taong walang ginawa kundi ang kamuhian siya. Huminga ng malalim si Carmela, umupo sa gilid ng kama at doon ay sinimulan niyang isiwalat ang lahat ng matagal nang nakabaong sikreto ng Baryo Isidro. Matagal nang pinamumugaran ng mga aswang ang baryo Isidro, Paeng. Nakikihalubilo sila sa atin araw-araw at nagpapanggap na normal na tao para hindi natin sila mapansin. Paano nangyari yon? Dati naman ay napakatahimik ng lugar natin at walang nababalita ang inaatake o pinapatay ng aswang. Dahil yun sa nanay ko, Tatang. May lihim na kasunduan ng mga aswang at ang nanay ko noong siya pang kapitana ng baryo natin. Anong klaseng kasunduan ang ginawa niya sa mga halimaw na yon? Na hindi sila pwedeng manakit, pumatay o manggulo ng sino man sa loob ng baryo habang nabubuhay ang nanay ko. Sila ay prinotektahan at itinago niya mula sa mga tagalabas kapalit ng ating kapayapaan. Dahil kung hindi gagawin yun ni nanay noon, pati ang baryong to, gagawa nila ng masama. Dahil pumanaw ng nanay ko 1 taon ang nakalilipas. Naputol ng kasunduan. Kaya nagsimula na ulit silang maghasik ng lagim sa mga inosenteng tulad nyo. Katahimikan ang bumalot sa aming apat matapos niyang sabihin yon. Ang matandang Kapitana Corazon, ang inang pinandidirihan at siniraan sa buong baryo na kesyo mangkukulam daw, ay siya pa palang buong tapang na naging protektor ng bawat pamilya sa baryo namin noon para hindi kami makain ng mga tunay na halimaw. At ngayon, si Carmela ang sumalo ng mabigat na responsibilidad na iyon. Kahit na tinaboy siya, sinakta ng damdamin at iniwan ko sa ere noong mga panahong kailangan niya ako, eto siya at isinusugal ang sarili niyang buhay para lang protektahan ang babaeng pinalit ko sa kanya at ang magiging anak namin. Bumigat ang dibdib ko sa labis na pagsisisi. Kinain ko lahat ng masasakit kong salita kanina. Gusto kong lumuhod at humingi ng tawad sa lahat ng naging pagkukulang ko. Dahil alam kong hindi madali ang pinagdadaanan niya ngayon ng mag-isa. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad ang totoo nung nagpaalam ako? Bakit hinayaan mong kamuhian ka namin ng mga tao dito? Wala rin namang maniniwala sa akin, Paeng. Mas madaling magbintang ang mga tao kaysa umintindi ng katotohanan na hindi nila kayang tanggapin. Patawarin mo ako, Carmela. Pinaghinalaan kita ng masama kahit na ikaw pala nagliligtas sa amin mula sa umpisa. Naiintindihan ko ang takot mo, Ayana. Hindi ko rin naman kayo masisisi dahil sa mga kumakalat na maling chismis sa paligid. Napakabuti ng puso mo, Iha.
Papaano na ngayon ang mangyayari sa atin kung patuloy silang aatake sa mga susunod na araw? Huwag kayong mag-alala, Tatang. Unti-unti ko na rin napatay ang iba pang kasapi ng mga aswang dito. At kokonti na lang ang natitira sa kanila. Kaya nga maraming napapabalitang nagkakaroon ng sakit at namamatay dito. Bago pa dumating si Napaeng, hindi ba? Oo, Iha. Pero hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol doon dahil ayoko matakot sila ni Ayana. Pero mapapahama ka ng tuluyan sa ginagawa mo, Carmela. Baka resbakan ka nilang lahat kapag nalaman nila ang balak mo. Hindi ako kasing lakas o kasing galing ng nanay ko. Pero gagawin kong lahat para tapusin ito. Huwag lang mapahamak ang mag-ina mo, Paeng. Carmela, Pangako ko sa'yo. Poprotektan ko lahat ng mahal mo. Gaya ng pagprotekta ko kay Tatang Ruben sa loob ng mga taong wala ka. Napakuyom ako ng kamao habang tinitingnan si Carmela na dahan-dahang tumayo at nagpagpag ng kanyang mahabang bestida. Buo na ang desisyon niya at wala nang makakapigil sa kanya. Sa tono ng pananalita niya, alam kong handa na siyang ialay ang sariling buhay matapos lang ang kahindik-hindik na isinumpang baryong ito. Pilit ko siyang pinigilan. Gusto ko siyang samahan para tulungan sana sa pakikipaglaban. Pero mahigpit niyang tinanggihan ang alok ko. Sinabi niyang ang tanging responsibilidad ko na lang ngayon ay ang panatilihing ligtas si Ayana at ang batang nasa sinapupunan nito. Wala akong nagawa kundi ang panoorin siyang maglakad palabas ng pinto namin mag-isa. Bit-bit ang napakabigat na tungkulin na sana ay hindi na lang sa kanya napunta. Habang papalayo siya at nilalamon ng dilim ng gabi, alam kong yun na ang huling beses na makikita ko ang nag-iisang babaeng minsan ko ring minahal ng totoo bago pa dumating ang lahat ng gulo ko sa buhay. Saan siya pupunta ngayon, Paeng? Hindi ba masyadong delikado sa labas, lalo na't naglipanan pa ang mga halimaw na yon? kailangan niyang tapusin ang sinimulan niya, Ayana. Yan ang misyon at sumpa na iniwan ng nanay niya sa kanya. Ipagdasal nilang natin ang taimtim ang kaligtasan ng batang yon. Napakalaki ng utang na loob natin sa kanilang mag-ina. Oo, Tatang. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng sinakripisyo niya para sa kaligtasan ng pamilya ko ngayon. Matatapos din kaya talagang kaguluhan to. Baka bumalik pa ang mga yun bukas. Kapag hindi niya sila nakaya. Magtiwala tayo kay Carmela, Ayana. Alam niya ang ginagawa niya. At alam kong hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya ugali ang sumira sa pangako. Magpahinga na muna kayong dalawa. Paniguradong ubos na ang lakas ninyo sa matinding kaba sa nagyari kayong gabi. Kayo rin po, Tatang. Susubukan na namin matulog ni Ayana kahit papaano para makabawi ng lakas ang bata sa tiyan niya. Kinabukasan, pag-angat ng araw, nagising ang buong baryo hindi sa huni ng mga ibon, kundi sa ingay at kaguluhan mula sa kalsada. Dinig na dinig namin ang pag-iyak at paghiyaw ng ilang mga kapitbahay na nagtatakbuhan patungo sa ilog sa dulo ng aming lugar. Bumangon kami agad at inalalayan ko si Ayana na dumungaw sa bintana ng kwarto para makibalita. Ayon sa usap-usapan ng mga nakasaksing dumadaan sa harap ng bahay namin, may natagpuan daw silang 2 bangkay na nakalutang at naipit sa mga bato sa gilid ng sapa. At ang mas nakakagimbal ay ang balitang nabubulok na raw agad ang mga ito at tila ba ilang linggo ng patay. Gayong nakita pa silang maayos at malusog kahapon lang. Nang binanggit ng isang tambay ang pangalan ng mga nasawi, halos tumayo ang balahibo ko sa matinding pagkabigla. Kasabay ng pamilyar na pagaspas ng pakpak mula sa bintana ng bahay namin. Paeng, Ayana! Lumabas muna kayo rito sa sala at may dalang masamang balita ang mga kapitbahay natin. Ano po yung, Tatang? May masama po bang nangyari sa labas habang natutulog tayo? Natagpuan daw na patay sina Helen at Telma doon sa may sapa. Nabubulok na raw ang mga bangkay at nangangamoy na. Diyos ko, paano nangyari yon? Kahapon lang. Nag-uusap pa kami ni Aling Helen sa tapat ng tindahan niya ng maayos. Teka, ano yung dumapo sa bintana natin? Isang uwak, Paeng.
Parang may kagat-kagat siyang lukot na papel sa tuka niya. Kunin mo nga yun ng dahan-dahan pa eh. Baka may dalang mahalagang mensahe yan para sa atin. Sige po, Tatang. Binuksan ko ang nakatuping papel na may bahid pa ng tuyong dugo sa gilid. Pagkakita ko pa lang sa unang letra ay pamilyar na agad sa akin ang magandang sulat kamay na yon. Kay Carmela. Tahimik ko muna itong binasa sa isip ko bago ko ipinaliwanag kina Ayana at Tatang Ruben. Nang ilabot ako ng lubusan sa nilalaman ng sulat. Ano raw nakasulat yan, Paeng? Kanino ba talaga galing yan? Galing kay Carmela to, Ayana. Ipinapaalam niya sa atin ang buong katotohanan ng natuklasan niya. Sabi niya dito, ang mga aswang na kumorsunada kay Ayana at pilit tayong inaatake sa bubong kagabi ay walang iba kundi sina Aling Helen at Nana Telma. Sila? Sila ang mga aswang na gusto kong kainin at patayin? Nakakakilabot isipin na ang mga taong kasama nating nabubuhay at nakakausap araw-araw ay siya palang mga halimaw na nagkukubli dito sa baryo. Sila rin ang nagpapanggap at gumagaya sa anyo ni Carmela. Gusto nilang iligaw tayo para lalo nating kabuhian ang nag-iisang taong pumoprotekta sa atin. Grabe ang pinagdaanan ni Carmela dahil sa kanila. Wala man lang siyang naging laban sa pang-aalipusta at masasakit na salita ng mga tao dito sa baryo. Nakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Lihim akong lumingon sa labas ng bintana, tinitigan ng malawak na kakahuyan kung saan palaging nagmumula ang malamig na hangin ng probinsya. Bumulong ako ng isang taos-pusong pasasalamat. Pinasalamatan ko siya sa pagiging mabuting tao, sa pag-ibig na kahit kailan ay hindi naging makasarili, at sa kaligtasan ng aking pamilya. Hiniling ko rin sa hangin na sana ay makarating sa kanya ang labis kong paghingi ng tawad. Pagkatapos ng araw na yun, hindi na muling nagpakita pa si Carmela sa aming lahat. Walang nakakaalam kung saan siya tuluyang nagpunta o kung nabubuhay pa ba siya. Naging payapa at tahimik na rin kasi ang buong Barrio Isidro at wala nang nabalitang inaatake mula noon. Sa tingin mo ba, babalik pa siya rito sa baryo natin balang araw, Paeng? Hindi ko alam, Ayana. Pero sana ay mahanap na niya ang totoong kapayapaang matagal na niyang nararapat makuha sa mundong ito. Hayaan na natin siyang mabuhay ng tahimik kahit saan man siya naroon. Ang importante ay ligtas na ang buong baryo natin ngayon sa panganib. Paeng, paano na tayo ngayon? Dito na ba talaga tayo titira ng tuluyan at magpapalaki ng bata? Oo, Ayana. Dito muna tayo hanggang sa lumaki ang anak natin at makapag-aral. Mas ligtas na tayo rito ngayon kumpara sa gulong iniwan ko sa Maynila. Mabuti yan, mga anak. Gusto kong makitang lumaki ng maayos ang apo ko dito sa puder ko bago man lang ako mawala sa mundo. Maraming salamat din, Paeng. Hindi mo kami iniwan ni Baby kahit na napakaraming masasamang nangyari. Ilang taon muna kaming nanatili ni Ayana sa baryong iyon ng payapa. Lumaki ang anak namin ng malusog at malayo sa anumang kababalaghan. Nakaalis lang kami doon pabalik ng syudad nang mabalitaan kong nahuli na ang totoong may sala sa kasong kinasangkutan ko sa Maynila. Isa sa mga naging kasamahan ni Teban ang lumantad at nagsiwalat ng buong katotohanan, kaya napawalang sala na rin ako sa wakas. Nagkaroon kami ng pagkakataong magsimula muli ng malinis ang pangalan. Bitbit ang mga alaalang kailanman ay hindi ko makakalimutan. At doon nagtatapos ang bahaging ito ng buhay ko. Sana ay nagustuhan ninyo, mga listeners, ang kwentong ibinahagi ko. Bagamat simple lang pakinggan, napakalaki naman ang naging bahagi nito sa paghubog ng buhay at pamilya ko. Maraming salamat kay Sir Jag at sa channel na ito, pati na rin sa mauhusay na mga taong nasa likod nito. Hanggang sa muli po at God bless, Kwentong Takip Silim. True love is completely selfless. It asks for nothing in return, and it is willing to sacrifice everything, even its own happiness.
Isang nakakagimbal pero punong-puno ng aral na karanasan ang ibinahagi sa atin ni Paeng. Maraming salamat sa iyo, Paeng, sa pagpapadala ng kwento mong ito. Tunay ngang hindi natin basta-basta masusukat ang pagkatao ng isang nilalang base lang sa mga chismis at kwento ng iba. Kay Carmela, kung nasaan ka man ngayon, isang taus-pusong pasasalamat din ang pinapaabot namin sa iyo. Sa inyo naman mga nakikinig, sana ay nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw. Kung kinilabutan kayo o naantig sa naging karanasan ni Paeng at Ayana, huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-iwan ng inyong mga reaksyon sa comment section sa ibaba. Babasahin po namin yan mamaya. Kung bago ka pa lang din sa ating channel, pakiclick na rin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Marami pa tayong mga nakakapanghilakbot at kapanapanabik na kwentong ibabahagi sa inyo sa mga susunod na araw. Pwede rin kayo magpadala ng sarili ninyong kwento, huwag niyong kakalimutan yan. Kaya hanggang sa muli nating pagkikita mga katakip silim, ako po ulit ang inyong lingkod, si Sir Jag, na bumabati sa inyo ng isang magandang araw and God bless us all. Ingat!